Sige, tayo ay umawit muna. All the way my sin leads me, what am I to wash his hand? And I know this tender mercy, who through life must be my guide. Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in him to dwell. For I know whatever befall me, Jesus do it all things well. For I know my sin is free. Jesus wine if I dread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my way respects my falter, and my soul adheres with me, gushing from the rock before me, though a spring of joy I see, gushing from all the fullness of his love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit God immortal brings his light to realms of day, is my song through endless ages, Jesus will be all the way. Ibang version yun. Sige. Sige, tayo ay manalangin muna. Let's pray, Lord. We ask for wisdom. We ask for guidance as we study again your word. Lead us to realization, Lord, that we are depraved, but we are sinful. And that here we are, Lord, longing for your nourishment through your words. That we may be able, Lord, to battle the flesh that we have, the principalities that we are facing, Lord, sa mundo na ito na hindi kami nakikipaglaban sa laman, kung hindi sa Espiritu. Yun po ay aming ma-realize sa aming buhay pananampalataya. And these words of yours would be our weapon to overcome all these temptations, Lord, all these lures of this world. Guide us and give us the wisdom again to be humble in your presence, Lord. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Basahin natin ang 2 Corinthians 10:5, no? Sa English muna aking babasahin. Ganito ang sinasabi: casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Open ba ito? So sa Tagalog, ang sabi po rito, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Si Apostle Paul po ay nagtuturo sa atin bilang mga Kristiyano na sa ating buhay ang pakikipaglaban, ano? Makikita niyo sa konteksto ng ating binasa, no? Ito sabi niya sa verse 3, although we walk in the flesh, we do not war after the flesh. And even sa Corinthians sa Ephesians chapter 6, no, yung laban natin dito sa mundo na ito ay hindi laban sa laman, kundi laban sa spirito, laban sa principalities, narariyan sa kalawakan, ano, na hindi natin nakikita. So ang ating isip, may laban yan, may nariyan yan sa war, ang ating espiritu. Kaya sabi
before sin appears in action, it usually begins at a thought, no? So, tayo, bago tayo magkasala, bago tayo gumawa ng isang bagay, no, positive act that shows a sinful thing, nanggaling muna yan sa kaisipan natin. Kaya, yan ang ating pag-aaralan ngayon. At to summarize, to capsulize muna yung ating pag-uusapan, sabi rin ni Pablo, tayo mga mananampalataya ay kailangan nating pagtagumpayan, i-capture yung mga thoughts na ito na nasa ating isip that go against the knowledge of God, and bring them under the authority of Christ. Yan. Kaya dadaanan natin yan, yung mga struggles natin, fear, anger, doubt, pride. Yan ay, as an idea, ay nagsisimula sa ating isip. Kapag tayo ay nagulo ng mga bagay na ito, naapektuhan ito ang ating pagkilos. Pero ang salita ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, that through Christ we can fight it out. No, yung mga bagay na ito na sa ating kaisipan, reject the false thoughts and replace them with truth. So, na ang Diyos natin ay sovereign, and even sa ating kaisipan, dapat talaga ay mangibabaw pa rin ang kaisipan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. That when we allow thoughts that deny God's control, we allow ideas that oppose the knowledge of God. No, ang tao po, lalo na mananampalataya, wag na nating isama yung mga hindi mananampalataya, even us as Christians. Although we know behind our mind that God is sovereign, that God is all-powerful, in our action, it is not. No, yan ang battle natin, na tayo ay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kailangan mag-manifest yan sa action natin, sa gawa natin. No? Sa pagharap natin sa mga bagay na dadaan tayo sa pagsubok. So, dyan natin, makikita kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa atin. Sabi doon sa Titus 1:16, kahit na tayo, naniniwala na tayo ay sa isang Diyos, pero sa ating buhay, hindi ito ipinapakita. Yan ang sinasabi ng Titus 1:16. Alam natin, God is sovereign over all things. Katulad ng sinasabi sa Scripture, sabi sa Daniel 4:35, ito sinasabi, He does according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand. God rules heaven and earth. No event, no suffering, no blessing happens outside His authority. Basahin na, saglitan natin yung Daniel chapter 4, verse 35. Let's see. Itong sinasabi niya tungkol sa Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, at ang lahat ng nananahan sa lupa ay nabilang sa wala. At kanyang ginawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. At walang makahadlang sa kaniyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa ninyo? So, may mga kaisipan tayo, no, na taliwas sa pagkilala natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang hamon ng teksto ay isuko natin yan. Casting down imaginations and every high thing that exalts against the knowledge of God, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Dumating tayo sa sitwasyon na maging sa kaisipan natin, all-powerful ang Diyos. At walang
bagay na i-entertain natin that will go against the knowledge of God. Yun ang sinasabi. Alisin po natin yan. So, I realize, tagal na tayong mga Kristiyano, na kahit na ang kinikilala natin ay Diyos makapangyarihan sa lahat, hindi ganon sa ating buhay na ina-apply. Sa ating buhay, tandaan niyo, kumikilos kayo na kayo ang may mga maraming bahagi ng inyong buhay na kayo ang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Na-realize nyo ba yun? Or you know that you are in that situation? Or you are not aware? Na pagka inanalyze mo lang, oo nga, parang ako pa ang Diyos sa sarili ko. Parang hindi ako nagre-rely sa Diyos. Parang hindi makapangyarihan ang Diyos sa aking buhay. No. So, let's see. Pag-aralan po natin yan. We cannot argue against the fact na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Halimbawa, let's say for example, when life becomes difficult, nagtatanong tayo sa ating buhay, bakit nangyari ito sa akin? Maaaring ang Diyos ay kinalimutan ako. Hindi ako mahal ng Diyos. Bakit niya ako pinapadaan sa ganitong klaseng mga pagsubok? You see, madalas nating tanungin yan sa ating buhay. Pero, tandaan natin, alam natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagdala sa atin sa ganong sitwasyon, ay mayroong dahilan kung bakit tayo pinapadaan ng Diyos. Sa mga dark providence, kung tawagin, ng marami sa ating mga nagtuturo sa atin, yung mga kapighatian, paghihirap, kabigatan, bilang isang ama, bilang isang asawa, bilang isang anak, bilang isang empleyado, bilang isang negosyante, bilang isang may bahay, bilang isang pangkaraniwang tao. Kung ano man ang kalagayan mo sa buhay, may kanya-kanya tayong dinadala na kabigatan. Pero, of course, syempre, pag dumating ka rin sa pinakamabigat na kalagayan, medyo mahirap na labanan ang sitwasyon. At dumadating tayo sa pagkakataon, we question why we are suffering this kind of situation. Have we realized that at one point ng ating buhay? Sabi, alam nyo nangyari rin kay Joseph, na dumaan sa tingnan mo yung si Joseph, di ba? Pinakabunso siya, wala pa si Benjamin nung araw na yan, nung panahon na yan. Binenta siya ng kanyang mga kapatid sa isang trader na Egyptian. Binenta siya into slavery, di ba? Nung nasa Egypt na siya, dinala siya sa Egypt, maraming paghihirap ang dinaanan ni Joseph. Pinakulong siya. Halos papatay siya. Wala siyang maayos ang kanyang pamilya. Meron siyang mga kapatid. Ang kanyang father, si Jacob, ay kinikilala na leader. Pero anong nangyari sa buhay ni Joseph? Di ba? Nag-iisa lang siya noon sa Ehipto. At siya pinagkanulo or tinakwi lang kanyang mga kapatid, ay napakahirap na sitwasyon yun. Pero anong sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid? Sa bandang huli, nagkaharap-harap sila. Diba? Anong sabi? You meant that for evil, God meant that for good. Yun ang nangyari. So, yung nangyari kay Joseph, providence yun ng Diyos na
Dinaanan niya for a purpose. So, ganun din tayo sa buhay natin. Yung ating mga pinagdadaanan ngayon, I am relating this to you because alam nyo sa amin, sa pamilya, mabigat din yung dinadaanan ng pamilya namin, lalo na ng aking asawa, na hindi naman basta kapatid lamang niya yung dumadaan sa paghihirap. Hindi lamang basta close sa kanya na tao lang yun. Kakambal niya yun. And weak. Sometimes talaga pagka hindi mo kilala ang Diyos mo, maaari kang bumigay. You see? Yung kapatid niya na yon, yung kakambal na yon, isipin mo, kung pagmamahal lang sa magulang, binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang ina na bedridden. Ginawa niya lahat ng pag-aalaga. Sa asawa niya na may sakit, binigay niya lahat ng pag-aalaga. And here she is. Bedridden siya. Cancer patient. Lumbar collapse. Spinal cord collapse. Excruciating pain. At yung strong woman, Wonder Woman, at one time, bedridden siya. That is unimaginable. Hindi natin alam paano nangyayari yun. At sabi sa Bible, honor your parents. Pero pwedeng sabihin niya, in-honor ko na nga yung parents ko eh. Pero dumating pa rin ako sa ganito. Talagang sobrang pag-aalaga sa kanyang father na namatay during the COVID. And ang kanyang ina na bedridden. Araw-araw niyang pinapaliguan, nililinisan, pinapakain. Lahat ng klaseng pag-aruga. And all of a sudden, nandito siya ngayon. Bedridden siya. Na hindi mo ma-explain kung gaano yung pain na nararamdaman niya. Kung wala yung tunay na pagkilala mo sa Diyos, tatanungin mo talaga yung sarili, bakit ako dumadaan sa ganitong paghihirap? Bakit ako dumaranas ng ganitong pagsubok? Parang si Job, dumaan sa maraming pagsubok na mas matindi. No, wala sigurong lalampas pa bilang isang tao sa pagsubok na dinaanan ni Job, no? At halos talagang pinapasumpa na sa kanya ang Diyos para siya ay mamatay. Pero sabi ni Job, di ba? Anong sabi ni Job? Anong tatanggapin natin sa Diyos? Mabuti lang ba? Di ba? Kahit yung masama, tatanggapin natin sa Kanya. So, yun ang ating inaalis, yung pagkakilala natin sa Diyos na hindi lubos na pagkakilala. May Diyos nga tayo na sinasabi natin. Sabi nga, ang mundo naniniwala, God is sovereign. Pero hindi sa kanilang buhay. Marami dyan hindi kumikilala talaga sa Diyos. Pero, sige, hindi na natin sila go consider. We consider ourselves as Christians, as believers, na tayo dumadaan sa pagsubok din, pero sa araw-araw nating buhay, pero nagdududa rin pa rin tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa rin natin kilala ang Diyos. Marami nga, di ba? Marami pang pagkakataon na ang Diyos ay second option lang kapag ka, di ba, dumadaan sa maraming pagsubok ang tao, ginawa ang lahat ng paraan. At ano ang lingwahe ng tao pagka hindi na niya kaya, sasabihin ng tao, ipasa Diyos na natin. Isipin mo. Pero may Diyos sila na kinikilala, pero sa bandang huli lang pala, ipauubaya sa Diyos. Di parang ang nangyari, Diyos, diyan ka muna, ako muna rito, total, mukhang kaya naman namin. No? Eh, nung hindi na kaya, Diyos, ikaw na. You see, that's absurdity. No? May sakit, terminal illness, nagpa-albularyo, 1, 2, 3. Doktor, 1, 2, 3. Herbal, 1, 2, 3. Alternative medicine, everything, ginawa. Wala. O bandang huli, sasabihin, ipasa Diyos natin.
That's the normal situation that we have sa ating sa komunidad, sa ating mga kapwa natin, kakilala, nangyayari yan. Kasi nga, ang pagkakilala nila sa Diyos ay sa isip lamang, all-powerful, but not in real life, but not in application. Kaya ito ang ating pinapabantay dito ng salita ng Panginoon ni Pablo. Guard our mind, keep our heart with all diligence, sapagkat sa ating isip, yan, for out of it are all the issues of life. No. Bantayan natin ang ating isip, ang ating puso. Dahil nandiyan dyan, nagsisimula ang labanan. So, hindi sa panlabas ang labanan na sa ating spiritual battle. That's deep within our mind and our heart. No? So, kaya bantayan natin yan. Ayan, kaya ang nangyayari, di ba? Confused tayo. Lito tayo. Because we don't know where, alam niyo ang isang tao, kapag ang kanyang sitwasyon ay hindi niya naiintindihan. Yung mind niya gulo, nasisira ang buong system niya. Nagkakaroon niya ng anxiety, yung stress muna, di ba? Stress. Susunod sa stress, ano? Hindi, anxiety muna. Susunod sa anxiety, depression. Yun. So, yan ang level eh. Pag confused ka at di naintindihan ng iyong katawan kung ano nangyayari sa'yo, anxious ka. Magkakasakit ka niyan. Pagka lumala yan. May stress ka muna. And remember, yung stress mo, kapag mahina, scientifically, no? Pag-stress ka, dumating ka sa anxiety and depression, may level ng anxiety. Meron first stage, second stage, third stage. Yung mga stress, anxiety. Kapag yan ay hindi mo na-control, no? Hindi mo na-control yan. Yung pinakamahina mong organ, aatakihin niya. Lahi ka ng may diabetes, lahi ka ng may cancer, babagsak ang iyong immune system. Pak! Yan ang una niyang titirahin. So, ganun ang nangyayari sa ating buhay. No? What's the point here? Yan, katulad ng labanan na yan, tingnan din ang labanan natin sa atin sa buhay pananampalataya, nasa ating puso at nasa ating isip. Kapag naririyan ang problema, ay pag di yan naintindihan natin ang problema, nagugulo tayo. Nagugulo ka physically dahil nagkasakit ka, hindi mo alam kung ano ang cause ng sakit mo. Magugulo ka physically, bagsak ang health mo. Spiritually speaking, ganun din. Kapag ikaw, hindi mo alam yung anong nangyayari sa akin spiritually. You don't know what happened to you. Masisira ang spiritual life mo. Una, because you're not in communion with God. You don't read your Bible. You don't know what's happening. You don't know how to assess spiritually your condition. Magugulo ka na spiritually. That's why may mga kasama tayo, may mga kapatid tayo na wala dito sa atin. Because hindi nila naintindihan spiritually yung condition nila. Kaya wala sila. Yung nawala physically, nawala sila kasi nagkasakit, paring namatay, nawala. Wala na, hindi na natin makakasama kung may mga ganon, physically, and spiritually, at yan ang nangyayari. Because they don't know who is their God. What's the true nature of God? That at one point, pinanghawakan nilang mag-rely sa sarili nilang lakas. Ganoon ang nangyayari sa ating buhay. Napakahirap din talaga na naisipin kapag nariyan ka sa
sa ganyang kalagayan, hindi mo rin maunawaan. Minsan nga, may ganitong mga lingwahe, no? Kasi, kaya one person is consoling his friend, no? At sabi ng kaibigan niya, suffering from anxiety, depression. Ayan sabi ng kaibigan niya. Kasi kaya ka naman ganyan dahil wala ka sa kalagayan ko. Wala ka sa kalagayan ko. Kung ikaw na sa kalagayan ko, maintindihan mo ako. Ay, tinan mo. Ibig sabihin, what's the point doon? Hindi grateful din. Yung mga taong nasa depression, hindi rin sila grateful. Kasi confused nga sila, gulo sila. Sa halip na i-appreciate niya yung taong nagko-console sa kanya, ang sasabihin niya pa, wala ka naman dito sa kalagayan ko, hindi mo ako maintindihan. Hindi niya alam na yung tao na yun nilagay ng Diyos doon sa sitwasyon na yun para i-console siya. Natural, kung silang dalawa ay nasa sa same problem, walang magko-console sa kanya. Naranasan nyo na yun? Yung kaibigan ninyo, sinabihan kayo na or mahal nyo sa buhay, kaya ka naman ganyan wala naman, hindi mo naman nararanasan ang aking nararanasan Kung kaya dito, natural, kaya nga hindi niya nararanasan dahil maganda yung kalagayan niya, kaya nga siya nagbibigay ng payo, ng consolation, ng console, ng counseling. Sapagkat kung siya ay nasa parehas mo ring kalagayan, hindi mo aasahan na siya'y tutulong sa iyo. Bakit naman questionin mo yung tao na tumutulong sa iyo? Gusto kang maalis diyan sa kalagayan mo. Hindi mo isipin na kung ikaw ay naniniwala sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, yung tao na yon pinadala ng Diyos sa iyo para i-console ka. I-appreciate mo habang ikaw ay tinutulungan. Huwag mo siyang questionin. Natural, wala siya sa kalagayan mo, kaya nga siya ay mayroong lakas ng loob na tulungan ka. Yan ang sitwasyon na nangyayari. Ganito. Tayo ay nag-aalala lagi sa ating future, sa ating kalusugan, sa pananalapi, sa ating pamilya, kaya nagkakaroon tayo ng takot. Di ba? Pero ano ang sabi ng Biblia? Take therefore no thought for tomorrow. Huwag tayong matakot sa kinabukasan na mangyayari. Sa Matthew 6:34, di ba? Huwag tayong maggulumihanan sa mangyayari sa bukas. Hayaan mo ang bukas ay mag-alala sa kanyang sarili. Ganon. So, pero tayo, nag-aalala pa rin tayo. Kahit na ang salita ng Diyos ay malinaw na sinasabi na huwag mag-alala. Kung nagagalit tayo, minsan tayo ininsulto, hindi tayo tinuring na maayos, nagalit tayo. Nagkaroon tayo ng sama ng loob. Pero, in-entertain pa rin natin yung sama ng loob na yun. Kahit na yun ay magdudulot sa atin ng galit, no? Sabi sa Ephesians 4:31-32, let all bitterness and anger be put away from you and be kind to one another. Kaso, may sarili tayong pag-iisip. May sarili tayong pang-unawa. Hindi tayo magpasakop sa Panginoon, sa gusto ng Panginoon. Yan, galit. Galit ang ating mapapala, ang makukuha. So, yan ang nangyayari sa atin. Kahit na sinabi na, pag tayo dumadaan sa pagsubok, God is faithful who will not suffer us to be tempted above that we can able to solve. So walang pagsubok na ibinigay sa tao na hindi kaya niyang
harapin o kargahin. Pero tayo, nagdududa pa rin tayo. Nagkakaroon pa rin tayo ng kaisipan na wala, bibigay ako. It's so terrible lang sapagkat nalulungkot lang kami kasi minsan nagbabanggit yung kapatid ni Tess na hindi niya nakaya. Nagbabanggit siya ng ganon. At yun din naman ang huli. Ay, yun din naman daw ang patutunguhan. So, mga ganon. So, it's just a realization lang na may Panginoon na kinikilala tayo. Habang buhay may pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Kaya, naawa ko sa aking wife kasi paggabi umiiyak yan. Hindi naman niya pinapakita sa kapatid niya, sa kakambal niya, pero siyempre alam ko yung pakiramdam niya na malakas yung kapatid niya. Pero ito ngayon ang nangyari. Napakahirap nun. Napakabigat nun. No? Itong salita ng Panginoon ang ating panghahawakan. No? Yan kung gaano tayo kalapit sa salita ng Panginoon. Yan ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ng aalis yung ating pagdududa na ang Diyos ay maawain, mahabagin sa kanyang mga tao. Hindi siya nagkukulang sa kanyang mga tao. Yun ang ma-realize natin na huwag natin pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na tayo ay hindi niya pababayaan. That all things work together for good. To them who love God. Mahal mo ang Diyos. All things will work together for good for you because you love God. This refers to the people of God. Na whatever happens, yung masama, magiging mabuti. Ganun nga nangyari kay Joseph eh. Yung masamang nangyari sa kanya, naging mabuti para sa mga Israelites. Kung wala yung nangyari kay Joseph, wala tayo ngayon dito, wala tayong pagsamba. Kasi walang Israel na matitira sa history. Mamamatay lahat sila sa gutom. But si Joseph, ang ginamit ng Diyos para ma-preserve ang kanyang mga tao. Ang kanyang mga hinirang. So yun. Ito, may purpose yan eh. What's happening to your life, even how dark it is, even how terrible it is, even how unacceptable it is, there is a purpose doon sa bagay, sa ano na yan. Huwag tayong malito. Just stick to what God has planned for your life. So, if you know your God, wala kang dapat alalahanin. Kilala mo yung Diyos mo eh. Kilala mo kung sino siya. Kilala mo kung ano ang sinasabi ng Bible sa mga tao niya. So, that should not prostrate us. Hindi dapat tayo na mawala ng pag-asa, manghihina. No? At hindi lang yon, dalhin tayo nito, katulad ng ating pinag-usapan kanina umaga, sa holiness, sa sanctification. Remember that? Every suffering that we face, we encounter, it's part of the process of sanctification. Pagpapabanan. Kasi sabi sa Romans chapter 8, we were elected, we were predestinated to conform to the image of Christ. Ito yung proseso natin para tayo ay mahulma
at maging kawangis ni Kristo. Yun ang proseso natin. Kaya tayo dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok. You know, every one of us has its own suffering. We have our own struggle. Yung proseso na yan ay proseso ng sanctification. Pagpapabanal sa atin. No matter how difficult or how hard it is. So, that will show kung gaano, if we will analyze it, kaano natin, the more you know God, the deeper you know God, that's an assurance that you will understand what will happen to your life. That you will understand why you are suffering that much. That why you are undergoing such kind of trouble, such kind of procedure, whatever it is, maintindihan mo eh. Maintindihan natin yun. At wala tayong nagpupumilit kasi tayong umalis sa isang sitwasyon na hindi natin kaya. Kasi nga, ang tao, nag-iisip siya na meron siyang sariling lakas na kaya niyang tumakas doon sa kapangyarihan ng Diyos, sa control ng Diyos. Ganun ang tao. Yun ang kanya kinagisnan eh. No? Na meron siyang sariling lakas. At kaya niyang gumawa ng mga bagay ayon sa kanyang lakas. Pero yun nga inaalis ng Diyos sa atin. Para tayo, sa bandang huli, ano ang sabi dyan? Every thought that we have, every idea that we have, should bring us into captivity, no? Every thought to the obedience of Christ. Ang tao, matigas ang ulo. Alam na niya na magkakasakit siya, magpupuyat pa. Alam na niya na magkakasakit siya, puro chocolate pa. Puro lechon pa. Masarap. Alam niya. Matigas ang ulo ng tao. Gagawin niya pa rin. Si ate, malakas sa kapito. Pasensya ka natin, nandiyan ka malakas. In-example lang kasi. Ang kape ni ate, isang ganon, isang timplahan lang. Nakakatakot, nininervyos. Pag binuksan mo yung coffee, ano yung tawag ng coffee maker? Puno. Isang timplahan lang yun. Huwag ganun atin, naku, delikado yun. Pero, pag matigas nga ulo natin, marirealize mo na lang, bandang huli, may stroke ka na, high blood ka na, malakas pa eh. Siyempre ito, malakas eh. Bata pa, malakas. Diba eh, pag may edad ka na, naingat ka na. Diba? May umiilag. Pag may edad na kayo, ay maingat na kayo sa katawan ninyo. Pero matigas pa rin ang ulo ninyo. Di ba? Meron kayong cheat day. May mga cheat day eh. Yung cheat day nila, araw-araw din. Yun ang nangyayari. Sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo kay Kristo. Anong sabi? Luke 9:23. Sabi niya, sa mga gustong sumunod kay Kristo, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Deny yourself. Yun ang una-una. Deny yourself. Because it's not difficult to deny yourself. It's not difficult that you rely on yourself. Hindi madali yun. Lagi kang umaasa sa sarili mo, di ba? Sa sarili mong lakas. Di ba may ganon? Bigla kang
bigla kang gagawa ng isang bagay, tapos palpak ang resulta. Tapos sabihin mo, hindi, nagkamali ko eh. Ba't di pa ako nag-rely sa Diyos noong una? Diba? Nag-desisyon ka, nag-invest ka. Mali ang investment mo. Ano, Chester? Mali ang investment mo. Lugi. Talo. Nag-rely ka sa sarili mong lakas. Diba? Bandang uli, sabihin mo, mali ang ginawa mo. You see? Deny yourself. Huwag kang mayabang. Ang tao mayabang. Mapagmalaki. No? Arrogant. Ibinabagsak ng Diyos siya. Kung gaano, di ba? Kung gaano kataas ang isang tao, ganun din pagbagsak mo. Ang lagapak mo pagbagsak. Kung sino yung itinataas, sarili, binabagsak ng Diyos. Yung nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Ganun. How many times we have realized that? Pero patuloy pa rin na ikaw ay nagmamalaki sa sarili mo. So, alam nyo yung trials, kapag paulit-ulit yan, ibig sabihin may kinokorek siya sa'yo. Hanggang sa dumating sa pagkakataon na sumuko ka na hindi ko na uulitin itong pagkakamali ko na ito. Sana hindi pa huli ang lahat. No? Dahil kung huli na, hindi na. What's the purpose na ikaw ay ma-realize mo, bandang huli pala ay huling sandali na ng buhay mo. No? So, yan ang ating dapat maintindihan. We must bow before Christ. We must surrender everything to Christ. We must bow before Him. Our pride. Ang hirap tanggapin, lunukin ang pride. Diba? Dahil nasisira ang reputasyon mo. Nahirap. Minsan, nahirap humingi ng sorry sa anak. Dahil tatay ka, nanay ka. Pero nagkamali ka. Diba? We have to repent. We have to apologize. Tanggalin mo yung pride. Tanggalin mo yung image mo na ikaw ay reputable ka. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kumbaga, yung ating patutuo sa ating pamilya, napakahalaga niyan. Huwag tayo magmalaki. Kung sira naman ang ating patutuo, iandog natin ang ating sarili sa Diyos, nakakatanggap-tanggap. Suko natin sa Kanya lahat. So, yun po ang ating maikling pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Because God is sovereign, Christ is sovereign, Christians must respond to it in a total and perfect submission. Yung kasalanan ng tao sa Diyos ay napakabigat. Kaya, nagre-require siya ng perfect obedience na ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Kaya ganun din naman tayo. Kaya lang din naman natin magagawa rito yung perfect obedience, kundi sa glory na. No? Kasi, ang Panginoon nauna na, nag-advance siya ng perfect obedience ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero tayo, hinihingan tayo ng perfect obedience din sa ating buhay pananampalataya. Yun ang nire-require sa atin. And that week, but of course, siyempre, hindi naman natin kayang gawin yan. Nagkakamali pa rin tayo. Pero, ang ating buhay dapat patungo sa pagpapasakop na lubusan sa kay Kristo. So, when the Scripture says, you do this, we do this. We follow the Scripture. When the Scripture says, love one another, we love one another. The Scripture says, do not forsake the assembly, we do not forsake the assembly. When the Scripture says, submit to authority, we submit to authority. We follow what the Lord wants. Delight yourself
Proverbs 37, also Psalms 37, delight yourselves in the Lord, and He will answer the desire of your heart. So, what we do, we follow the Lord. We follow the Scripture. We delight ourselves before God. At naroroon kung ano yung kalooban ng yung ating mga hinihiling, mga ating dinedesire, ipagkakaloob ng Panginoon yun. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Sumunod, magpasakop sa Kanya. So, submit ang ating buhay sa Kanya. Huwag na matigas ang ulo. Di ba, I always say this, you can run, but you cannot hide. Yan. Hindi kayo, susuko ka sa Diyos. Huwag na matigas ang ulo. Pasakop na. Tinatawag ka ng Diyos sa paglilingkod. Huwag kang tumakas. Huwag kang tumakas. Tinatawag ka niya sa paglilingkod. Papaluin ka lang niya kapag pasaway ka. Pababaligin ka niya sa paglilingkod. May mga ganyang Kristiyano na matagal na wala sa paglilingkod. Pinalo ng Diyos, tsaka lang niya na-realize na bumalik. Magpasakop ka sa Diyos. Huwag matigas ang ulo. Kilalanin mo ang Diyos na makapangyarihan siya sa lahat. Yung makapangyarihan na yon, hindi iyon in theory. Hindi iyon sa salita lamang. Tunay ngang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ipamuhay mo yan. Magsumunod ka sa Kanya. Huwag ka nang magpadaloy-dalo. Magpaligoy-ligoy. Ang buhay sa mundo, bandang huli, sa Diyos din. Paikot-ikutin man, kumbaga, sa haba-haba rin ng prosesyon, kunin natin ang mga salitang ganyan. Sa simbahan din ang tuloy. Sa Diyos din ang tuloy natin. Huwag mo nang pahabain. Huwag mo nang patigasin ang ulo mo. Pasakop ka na. Maglingkod ka na sa Diyos. Ito yon, ang maglingkod sa Diyos. Narito. Tsaka maglilingkod sa maling iglesia, sa maling katuruan, nasa tamang katuruan ka, ibigay mo yung buhay mo dyan. Ibigay mo. Regardless of what will happen to you. Dyan ka. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alam mo yan kung saan ka ilalagay ng Panginoon. Kung saan Kanya palalaguin. Kung saan Kanya ino-nurture. Alam mo yan. Ikaw alam mo rin yan. Huwag lang matigas ang ulo mo. Sumunod ka sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Through the Word. No? Through the Word. Through the Scripture. Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa aming natutunan, Panginoon. Sa aming isip, makapangyarihan ka. Sa aming mga gawa ay hindi, Panginoon. That's the problem. And that should give doubt to these people of yours who question your power, your control, your sovereignty, Lord. That indeed, there are so many aspects in their lives that you are not sovereign. And that they must repent for. Pagsisihan ng aming mga kapatid, kung sila man ay nasa ganito ring kalagayan na hindi talaga nila kilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At di kami madadala nitong ganitong klaseng ugali sa pagpapasakop, sa lubos na pagpapasakop sa aming Panginoong Hesukristo. Na yun naman ang gusto ninyong mangyari sa amin, na bawat kaisipan, bawat idea, bawat thoughts ay dapat magpasakop sa pagsunod kay Kristo. Yun po ang aming maging buhay, Panginoon. It's not easy. It's not simple. But we go on. We press on. Until we conform to your image. Until in glory, we face you, Lord. Na kami ay ma-accomplish namin the purpose of our lives, which
you accordingly ordained before the foundation of the world. Ayun po ang nangyari po sa amin, Panginoon. And we submit to that. We submit to your divine, sovereign will. We thank you. We praise you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.